Habang nag-aagaw buhay ako sa malamig, nakalsada ang fiancé kong si Renzo at ang matalik kong kaibigang si Maris ay nagdiriwang na sa aking kama. "Mamatay ka na, Althea, para sa amin na ang Villarreal land," malamig na sigaw ni Renzo. Ngunit hindi ako namatay. Sa tulong ni Ate Kel, nagbalik ako mula sa impyerno upang bawiin ang lahat. Patay na ang tangang Althea. Ako na ang magpapakain sa inyo ng sarilinin, yung lason. Paano wawasakin ng isang nagbalik na reyna ang dalawang traidor sa mismong araw ng kasal? Simulan natin ang pagtutuos. Dahan-dahang hinahaplos ni Althea ang pinong lace ng kanyang belo, pinagmamasdan ang bawat tahi ng mamahaling trahe de boda na nakasabit sa kanyang kapat. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumasalamin sa perektong buhay na kanyang pinang-arap, kasama ang lalaking pinakaimportanteng tao sa kanyang mundo. Hayaan mo muna siyang matulog sa kabilang silid, Maris. Pagkatapos ng kasal natin bukas, unti-unti nating papalitan ang mga gamot sa puso ng tatay niya para magmukhang natural na atake sa puso ang lahat. Ang boses na iyon ay nanggaling sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina, dinala ng malamig, na ihip ng aircon diretso sa kanyang pandinig. Ang boses ni Renzo, ang kanyang mapagmahal na fiancé, ang lalaking nakatakda niyang pakasalan sa loob ng mas mababa sa 20 oras. Siguraduhin mo lang, Renzo, sumunod ang pamilyar na boses ni Maris, ang kanyang matalik na kaibigan, na itinuring niyang sariling kapatid mula nung bata pa sila. Pagod na ako maging anino ng perpektong Althea na yan. Gusto ko sa akin naman mapunta ang Villarreal land. Habang buhay akong nagkunwaring kawawa sa harap ng pamilya niya, para lang makuha ang tiwala nila. Ngayong hawak mo na ang tiwala ng tatay niya, kailangan nating bilisan ang pagkilos bago pa tayo mapansin ng bago nilang abogado. Kasunod ng mga salitang iyon ay ang tunog ng mahinang tawa ni Renzo at Maris, isang tunog na tila mga karayom na sabay-sabay na tumusok sa utak ni Althea. Bago pa man makahinga si Althea sa tindi ng narinig, marahang kumatok ang kanyang wedding planner mula sa labas ng pinto. Hawak ang makapal na folder ng mga huling bayarin. "Ma'am Althea, pasensya na po sa istorbo. Kailangan po namin ang pirma ninyo para sa huling check ng catering at dekorasyon sa bulwagan. Hinihintay na po ng coordinator sa ibaba ang kabuuang bayad na 5 milyong piso." Ang gipit na sitwasyon ay tila isang malaking pader na unti-unting umiipit kay Althea. Sa labas ng pinto, naroon ang kanyang fiancé at matalik na kaibigan na nagpaplano ng kamatayan ng kanyang ama. Sa tapat naman niya ang organizer na nagmamadali para sa isang marangyang kasal na magiging simula ng kanyang sariling impyerno. Ang hangin sa silid ay tila naging napakabigat, bawat hininga niya ay may kasamang lasing ng katotohanan. Sa gitna ng naggangalit na bagyo sa kanyang isipan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang alaala ng kanyang nakaraang buhay ay mabilis na dumaan sa kanyang gunita. Ang tunog ng nayuping bakal ng kanyang sasakyan, ang amoy ng gasolina, at ang huling nakita ng kanyang lumalabong mga mata bago siya mawala ng malay, si Renzo at Maris na nakatayo sa tabi ng bangin malamig na pinapanoon ang kanyang dahan-dahang pagpanaw habang hawak ang mga pekeng dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ito ang kanyang ikalawang pagkakataon. Isang regalo ng tadhana na hindi niya sasayangin sa pamamagitan ng luha o pag-iyak. Ang kanyang puso na dati ay puno ng bulag na pagmamahal at labis na pagtitiwala ay biglang naging kasing lamig ng yelo sa Makati. Hindi siya iiyak, hindi siya magwawala, at lalong hindi siya magmamakaawa. Ang bawat sakit ay naging gasolina para sa kanyang malamig at matalas na lohika. Humarap si Althea sa salamin, inayos ang kanyang buhok nang walang kahit isang panginginig sa kamay at naglakad palabas ng silid-bihisan ng may dahan-dahang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang pinto ng opisina kung saan nakatayo sina Renzo at Maris na agad na lumayo sa isa't isa nang makita siya. Ang mukha niya, Renzo, ay mabilis na nagbago patungo sa kanyang karaniwang maamong anyo. "Oh, gising ka na pala, honey?" Wika ni Renzo. Lumapit siya at sumubok na hawakan ang balikat ni Althea. "Kausap ko lang si Maris tungkol sa mga huling detalye ng reception." "You look tired, sweetie. You should rest more."
Tiningnan ni Althea ang kamay ni Renzo na nakapatong sa kanyang balikat. Pakiramdam niya ay may gumagapang na uod sa kanyang balat, ngunit nanatili siyang tahimik at hindi gumalaw. Is that so, Renzo? Malamig na sagot ni Althea, ang kanyang boses ay patad, ngunit may talim na hindi nila napansin. I was just thinking about the vows and how easily people can break their promises. Bahagyang natigilan si Renzo, ngunit mabilis na sumingit si Maris, nagpapahid ng peking luha sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang isang mamahaling panyo. Althea, nag-aalala lang talaga kami sa iyo, malambot na saad ni Maris, lumalapit ng may bakas ng matinding pag-aalala. Alam mo namang mahina ang katawan ko, pero pinilit ko pa ring pumunta rito para masiguradong perpekto ang araw mo. Huwag mo namang isipin na pinapabayaan ka namin. Utang ko sa pamilya mo ang lahat, kaya hinding-hindi kita bibiguin. Tiningnan ni Althea si Maris mula ulo hanggang paa pinagmamasdan ang bawat galaw ng babaeng itinuring niyang kapatid, ngunit may hawak na lason para sa kanyang ama. Ang dami mong sinasabi, Maris. Hinarap siya ni Althea ang kanyang mga mata. Ay walang kahit anong emosyon. Magpahinga ka na lang. Baka mapagod ang boses mo sa pagsasalita ng mga bagay na hindi mo naman talaga pinaniniwalaan. Natahimik ang buong silid sa talim ng binitawang salita ng dalaga. Hindi sanay sina Renzo at Maris sa ganitong uri ng pakikipag-usap mula sa isang Althea na palaging madaling mauto at maawain. Humarap si Althea sa wedding planner na kanina pa naghihintay sa labas ng pinto. Ipadala mo ang lahat ng huling bayarin sa opisina ni Ate Kale Santeyan. Utos ni Althea sa organizer, hindi man lang tinitingnan si Renzo. Mula ngayon, ang lahat ng transaksyon para sa kasal na ito ay dadaan sa legal na department ng Villarreal Land. At pakisabi sa catering na huwag munang maglabas ng anumang pagkain hanggat hindi ko ibinibigay ang aking huling hudyat bukas. Pero honey, kanit kailangan pam dumaan kay Kale, tanong ni Renzo? May bakas ng kaba sa kanyang boses. Ako naman ang namamahala sa mga bayarin na ito. Mas mapapabilis kung ako na ang pipirma. Dahil pera ko ang ginagamit dito. Renzo, sagot ni Althea. Bawat salita ay parang hampas ng latigo sa mukha ng lalaki. At sa aking kumpanya, bawat sentimo ay kailangang may malinaw na ulat. Nang tumalikod si Althea upang lumabas ng silid, mabilis niyang kinuha ang kanyang telpon at tinawagan ang kanyang tapat na driver. Mang Juan, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa laboratory o ng Makati Medical Center ngayon din. At tawagan mo si Dr. Soliman, sabihin mo sa kanya na may ipapasuri akong gamot ng aking ama. Siguraduhin mong walang makakaalam nito, lalo na sina Renzo at Maris. Sumakay si Althea si Belthea. Sa akyan pinapanood ang naglalakihang mga gusali ng Makati na dumadaan sa kanyang bintana. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang laro na inakala ni Renzo at Maris na panalo na sila ay bago pa lamang nag-uumpisa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang gabi sa Makati ay nababalot ng katahimikan. Ngunit para kay Althea, ang bawat segundo ng pag-abante ng kamay ng orasan sa pader ng opisina ni Kel ay tila isang babala. Ang mga ilaw mula sa matatayog na gusali sa labas ng bintana ay tila mga kumukurap na mata ng lungsod na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Nakatayo si Ate Kale Santeyan sa tapat ng kanyang lamesang gawa sa madilim na kahoy. Bagaman lampas hating gabi na ang kanyang mamahaling polo ay maayos pa ring nakatiklop hanggang sa siko at ang kanyang buhok ay walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Ang kanyang mga mata na kilala sa pagiging malamig at mapanuri sa loob ng korte ay nakatitig na yan kay Althea na may halong gulat at pag-iingat. Are you out of your mind? Althea, ang malalim na boses ni Kale ay bumasag sa katahimikan ng silid. You are getting married in less than 20 hours. At ngayon, pumupunta ka sa opisina ko para sabihin gusto mong baguhin ang lahat ng legal na proteksyon ng pamilya mo. Naupo si Althea sa katapat na upuan. Hindi siya sumandal. Nanatili siyang tuwid at formal, ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan upang pigilan ang kaunting panginginig na dulot ng pagod at emosyon. I've never been more sane in my entire life, Kel, mahinahon. Ngunit seryoso ang sagot ni Althea. I know you've always doubted Renzo.
Nung una inakala kong naiinggit ka lang sa kanya o gusto mo lang sirain ang relasyon namin dahil sa nakaraang alitan ng mga pamilya natin. But I was blind. You were right all along. Ibinaba ni Althea sa ibabaw ng lamesa ang isang makapal na brown envelope. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa kahoy ay tila isang opisyal na hudyat ng pagsisimula ng kanilang alyansa. Kinuha ni Kel ang sobre, dahan-dahang binuksan ito at sinimulang basahin ang mga nakapaloob na dokumento. Habang lumilipas ang mga minuto, ang kanyang makapal na kilay ay unti-unting nagsalubong. Ang mga papel na iyon ay naglalaman ng mga detalyadong ulat ng bangko, mga lihim na paglilipat ng pondo mula sa Villarreal Land patungo sa mga dummy company sa labas ng bansa na nakapangalan kay Maris de la Vega at mga pirma ni Renzo Castillo bilang kumpirmasyon. Paano mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Kel. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Althea mas matalas pa kaysa kanina. Ang mga accounts na ito ay protektado ng mahigpit na bank secrecy laws. Kahit ako bilang abogado ng kumpanya ninyo ay nahirapang kumuha ng impormasyon dito sa nakalipas na 6 na buwan. May mga bagay na hindi mo na kailangang malaman kung paano ko nakuha, Kel. Wika ni Althea, sinalubong ang mapano. Ringtingin ng abogado ng walang takot. Ang mahalaga ay totoo ang mga yan. At hindi lang yan. Maris is slowly poisoning my father. Pinapalitan niya ang kanyang mga gamot sa puso ng lason upang magmukhang natural na atake sa puso ang kanyang pagpanaw pagkatapos ng kasal ko bukas. Tumayo si Kael, lumakad patungo sa dispenser ng tubig at kumuha ng isang baso ng mainit na tubig. Inilagay niya ito sa tapat ni Althea bago dahan-dahang umupo muli. Uminom ka muna, mababa ang kanyang bose, es may bakas ng hindi mairiringgan na lambot. Kanina ka pa nanginginig, Althea. Sa kabila ng matigas mong mukha, alam kong natatakot ka. Tinitigan ni Althea ang baso ng mainit na tubig. Ang usok na lagmumula rito ay dahan-dahang umaakyat sa hangin. Kinuha niya ang baso, hinayaan ang init nito na dumaloy sa kanyang malamig na mga palad. Sa nakaraang buhay niya, walang sinumang nag-alok sa kanya ng ganitong uri ng simpleng pag-aalaga. Palagi siyang inaasahan na maging malakas, maging perpekto. I don't have time to be scared. Kael, bulong ni Althea pagkatapos uminom ng kaunting tubig. I need an ironclad prenuptial agreement. Gusto ko sa oras na pirmahan ito ni Renzo, bukas, bago ang kasal, ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang mga shares na ibinigay ko sa kanya noon, ay otomatikong mababawi ko sa oras na mapatunayan ang pagtataksil o anumang gawaing kriminal laban sa akin at sa aking pamilya. At gusto ko, siya ang magbayad sa lahat ng utang na ginawa ng kanyang mga dummy company. Napangiti ng bahagya si Sael, isang niting puno ng paghanga sa bagsik ng plano ng dalaga. This is not just a prenup, Althea. This is a legal execution, saad ni Sael, sumandal sa kanyang upuan habang pinaglalaruan ng kanyang pluma. Kung pipirmahan niya ito, isinusuko niya ang kanyang buong buhay sa mga kamay mo nang hindi niya nalalaman. Iyon ang nararapat sa kanya, sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay walang kaanting pag-aalinlangan. I want him to realize that the moment he steps into the altar, he is not stepping into a life of luxury, but into his own grave. Dinala ni Kyle ang kanyang laptop sa tapat niya at nagsimulang mag-type ng mga legal na sugnay. Ngunit habang ginagawa niya ito, lumapit si Althea sa tabi niya upang tingnan ang screen. Sa isang mabilis na pagkakataon, bago pa man ma-minimize ni Kyle ang isa pang window, nakita ni Althea ang isang folder na may pangalang Castillo Investigation 2021. Agad na naging blanko ang mukha ni Kyle nang mapansing nakita ito ni Althea. Mabilis niyang isinara ang folder at nagpatuloy sa paggawa ng kontrata. May mga sarili ka ring sikreto, Kyle. Puna ni Althea, pinapanood ang profile ng mukha ng abogado. Bakit mo iniimbestigahan ang pamilya Castillo bago ko pa man sabihin sa iyo ang lahat ng ito? Hindi sumagot si Kyle. Nagpatuloy lamang ang mabilis na tunog ng kanyang pag-type sa keyboard na siyang tanging sumisira sa katahimikan ng silid. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto siya, humarap kay Althea at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Inabot ni Kyle ang kanyang kamay
at marahang hinawakan ang kamay ni Althea na nakapatong sa lamesa. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng pansamantalang kaligtasan sa nag-uguluhang mundo ng dalaga. Ginagawa ko ito dahil gusto kitang protektahan, Althea. Seryoso ang kanyang boses, walang halong biro. Ngunit kailangan mong malaman ang panganib. Kung malalaman ni Renzo at Maris na may hawak tayong ganitong uri ng kontrata bago pa man magsimula ang kasal, bukas hindi sila mag-aatubiling kumilos ng mas marahas, maaring ilagay nila sa matinding panganib ang buhay ng tatay mo, bago pa man natin sila maipit sa batas. Tumingin si Althea sa kanilang mga kanay na magkahawak bago dahan-dahang binawi ang sa kanya ng may malamig, ngunit magalang na ngiti. Huwag kang mag-alala, Kel. Sila ang nagdala sa akin sa impyerno, kaya sisiguraduhin kong ako ang magsasara ng pinto nito kapag nandoon na silang dalawa. Sumisikat na ang araw sa labas ng mansyon ng mga Villarreal. Ngunit ang init ng umaga ay hindi sapat upang tunawin ang lamig na namumuo sa silid ni Althea. Hawak niya ang mga dokumentong inihanda ni Kael kagabi, mga papel na magiging tali sa leeg ng lalaking nag-aakalang makukuha niya ang lahat na yon. Pumasok si Renzo sa silid na may dalang pumpon ng mga sariwang rosas at isang plato ng agahan. Ang kanyang mukha ay puno ng teking ningning, ang uri ng ngiti na ginamit niya sa loob ng maraming taon upang linlangin ang buon pamilya Villarreal. Good morning, aking. Magandang bride, masiglang bati ni Renzo. Inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Hindi ka ba nakatulog? Nang maayos parang napakarami mong iniisip. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang intindihin ang mga bayarin. By the way, bago ko malimutan, napirmahan mga ba ang paglilipat ng shares na hiningi ko kagaba? Hinihintay na yon ng mga partner natin sa Makati. Naupo si Althea sa tapat ng kanyang salam. Indahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Tiningnan niya ang refleksyon ni Renzo sa salam, inang lalaking walang ibang nakikita sa kanya, kundi ang pirma na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Hindi ko pa iyon napipirmahan. Renzo, mahinahong sagot ni Althea, ang kanyang tinig ay walang kaanting emosyon. Dahil may mas importanteng dokumento na kailangan nating unahin bago tayo humarap sa altar. Inabot ni Althea ang puting envelope na naglalaman ng prenuptial agreement na ginawa ni Kael. Inilapag niya ito sa tabi ng plato ng agahan ni Renzo. Kumunot ang no ni Renzo nang makita ang logo ng opisina ni Ate Kael Santillan sa ibabaw ng papel. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binasa ang pamagat ng dokumento. Prenuptial agreement. Tumaas ang boses ni Renzo, ang kanyang maamong anyo ay mabilis na napalitan ng pagkains. Althea, ano ito? Bukas ay magiging mag-asawa na tayo. Bakit kailangan pa natin ng ganitong uri ng papel? Do you not trust me? Akala ko ba walang taguan ng ari-arian sa oras na maging isa tayo? Tumayo si Althea at lumapit kay Renzo. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng otoridad na hindi pa kailanman nakikita ng lalaki sa kanya. Of course I trust you, Renzo. Panimula ni Althea, ang kanyang tono ay puno ng nakatagong merienda. Ngunit nag-aalala ang mga pangunahing mamumuhunan ng Villarreal land. Nakarating sa kanila ang balita tungkol sa ilang kahina-hinalang transaksyon sa mga proyekto natin sa Makati. Sinabi nila sa akin na kung walang prenuptial agreement upang protektahan ang kumpanya, mapipilitan silang bawiin ang kanilang mga puhunan bago matapos ang araw na ito. At alam mo naman kung ano ang mangyayari kapag nangyari yon? Mapipilitan tayong ipagpaliban ang kasal natin. Napatigil si Renzo. Ang takot na maantala ang kasal na magbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa bilyon-bilyong ari-arya ng mga Villarreal ay mas matimbang kaysa sa kanyang pag-aalinlangan sa dokumento. Pero bakit si Kael ang gumawa nito? Tanong muli ni Renzo, sinusubukang humanap ng butas. Alam mo, hindi ko pinagkakatiwalaan ang abogadong yon. Palagi siyang nakikialam sa mga desisyon ko sa kumpanya. Si Kael ang opisyal na abogado ng pamilya ko, Renzo. Mabilis na sagot ni Althea. Kung ayaw mo pumirma, walang problema. Tatawagan ko na lang ang coordinator ngayon din para sabihing kanselado ang kasal bukas dahil hindi ka handang protektahan ang interes ng kumpanya ko. Nataranta si Renzo. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Althea, isang uri ng katigasan na hindi niya kayang baliin ng kanyang karaniwang matatamis na salita. No, honey, wag mong gawin niya mabilis.
na binaligtad ni Renzo ang kanyang tono pinipilit na magmukhang nagpapasakop. Siyempre, pipirma ako. Kung ito ang magpapakita sa mga investors na seryoso ako sa pag-aalaga sa iyo at sa kumpanya mo, gagawin ko. Kinuha ni Renzo ang kanyang pluma. Nang hindi binabasang mabuti ang maliliit na titik sa ilalim ng kontrata kung saan nakatago ang mga sugnay ng mabigat na parusa sa oras ng pagtataksil, mabilis niyang isinulat ang kanyang pangalan sa ibabaw ng linya. Pagkatapos pumirma, tumayo si Renzo at lumapit kay Althea. Yumuko siya upang halikan ang pismi ng dalaga bilang pasasalamat. Ayon, honey. All signed. Para sa hinaharap nating dalawa, bulong niya ng may mapanlinlang na ngiti. Tumalikod si Renzo upang kunin ang kanyang coat sa ibabaw ng sofa. Sa sandaling iyon ang mukha ni Althea ay naging kasing lamig ng gabi. Kumuha siya ng isang piraso ng tissue sa kanyang mesa. Mariing pinunasan ang pisingin na hinalikan ni Renzo at itinapon ito sa basurahan ng may matinding pandidiri. Habang nag-aayos si Renzo, umilaw ang kanyang telepon sa ibabaw ng mesa. Hindi napansin ni Renzo, ngunit malinaw na nabasa ni Althea ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nakaayos na ang presentasyon sa hall. Mabilis na kinuha ni Renzo ang kanyang telpo nang mapansing nakatingin si Althea pilit ng umiti at nagpaalam na pupunta muna sa hotel upang ayusin ang kanyang mga dadalhing gamit. Nang marinig ni Althea ang tunog ng pagsara ng pinto, agad niyang tinawagan si Kel. He signed it, Kel, wika ni Althea sa telpo, na walang bakas ng kaba sa kanyang boses. Good, sagot ni Kael mula sa kabilang linya. Ngunit may mas malaking problema tayo, Althea. Kakakuha ko lang ng audio recording mula sa wiretap na inilagay natin sa opisina ni Maris. Kausap niya ang isa sa mga tauhan sa simbahan. May plano silang magdala ng mga peking dokumento ng huling testamento ng tatay mo sa mismong araw ng kasal upang pilitin kang pirmahan ito sa harap ng maraming tao sa oras na magkaroon ng kaguluhan. Huminga ng malalim si Althea, ang kanya mga daliri ay humigpit sa hawakan ng telepono. Ang dumi ng laro ng kanyang mga kaaway ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit mas lalo nitong pinatitig ang kanyang desisyon na tapusin sila ng sabay-sabay. Hayaan mo silang magdala ng kahit anong dokumento, Kel, malamig na sagot ni Althea habang pinagmamasdan ang pluma na iniwan ni Renzo. Dahil bukas ang tanging papel na babasahin ng buong bansa ay ang kanilang hatol sa kulungan. Sa loob ng marangyang bridal suite ng hotel sa Manila ang hangin ay mabango sa amoy ng mga mamahaling bulaklak at pabango. Ngunit para kay Althea, ang bawat sulok ng silid ay tila isang entablado ng malaking dulaan. Ilang oras na lamang bago magsimula ang kasal at ang bawat tao sa paligid niya ay may suot na maskara. Bumukas ang pinto at pumasok si Maris suot ang kulay rosas na bestida ng maid of honor na binili ni Althea para sa kanya mula sa isang sikat na taga-disenyo sa Europa. Ang tela ng bestida ay kumikinang sa bawat galaw niya, ngunit ang tunay na kumikinang sa mga mata ni Maris ay ang ingit at kasakiman. Althea, napakaganda mo, wika ni Maris. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring emosyon habang lumalapit sa dalaga. Tumingin ako sa salamin kanina at naisip ko napakaswerte ko na naging bahagi ako ng buhay mo. Pero minsan hindi ko maiwasang malungkot. Habang buhay akong naging anino mo, ang mga tao palaging ikaw ang nakikita. Ikaw ang matalino, ikaw ang mayaman, ikaw ang tagapagmana ng Villarreal land. Habang ako lang ang batang kinuha ng pamilya mo dahil sa awa. Naupo si Maris sa tabi ni Althea, hinawakan ang kamay ng dalaga, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng mga peking luha. Ito ang kanyang paboritong papel, ang maging biktima ang kaawa-awang kaibigan na nangangailangan ng pagkalinga upang makuha ang anumang gusto niya mula kay Althea. Huwag mong sabihin yan, Maris. Sagot ni Althea, pinapanatili ang kanyang boses na malambot. Ngunit ang kanyang mga daliri ay nananatiling matigas sa ilalim ng hawak ng kaibigan. Alam mo namang itinuring ka naming pamilya. Alam ko kaya nga gusto kong bumawi sa iyo ngayon. Mabilis na pinunasan ni Maris ang kanyang pisingi at kumuha ng isang dokumento mula sa kanyang bag. Ito ang kasunduan para sa pagbili ng lupa sa Makati na pinag-uusapan natin noon.
Gusto namin ni Renzo na ibigay ito sa iyo bilang isang sorpresang regalo para sa kasal ninyo. Pero kailangan muna namin ang pirma mo para sa pag-apruba ng paunang deposito mula sa pondo ng Villarreal Land. Huwag kang mag-alala, formalidad lang ito para masimulan ang paglilipat ng pangalan sa iyo. Tiningnan ni Althea ang dokumento. Sa kanyang nakaraang buhay, ito ang papel na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa bilyong pisong halaga ng ari-arian ng kumpanya, dahil ang nakatagong pahina nito ay isang lihim na power of attorney na nagbibigay kay Maris ng kapangyarihang pirmahan ang anumang transaksyon. Ngunit ngayon handa na si Althea. Sa tulong ni Cale, kagabi pinalitan niya ang mga huling pahina ng dokumento ng isang kontrata na nagtatakda na ang anumang pondong ilalabas para sa proyektong ito ay ituturing na personal na utang ni Renzo at Maris, na may 500% na interes kung mapapatunay yung walang naganap na pagbili ng lupa. Napakabait mo talaga, Maris. Nuumiti si Althea, isang ngiting puno ng lihim na bagsik. Sige, pipirmahan ko ito. Para sa pagkakaibigan nating dalawa. Dahan-dahang isinulat ni Althea ang kanyang pangalan sa ibabaw ng papel. Ang bawat hagod ng kanyang pluma ay tila isang piraso ng kadena na unti-unting pumupupot sa leeg ni Maris. Nang makuha ang papel, mabilis, na nagpaalam si Maris na may nagmamadaling niiti sinasabing dadalhin niya muna ito sa opisina ng coordinator sa ibaba upang maasikaso agad. Sa sandaling sumara ang pinto agad na kinuha ni Althea ang kanyang telpo at binuksan ng isang lihim na aplikasyon ng audio receiver. Bago pa man pumasok si Maris, naglagay na si Althea ng isang maliit na mikropo o sa loob ng hawakan ng bag ng kaibigan. Mula sa speaker ng kanyang telefon, narinig ni Althea ang boses ni Maris habang kausap si Renzo sa kabilang linya habang naglalakad ito sa pasilyo ng hotel. Renzo, nakuha ko na ang pirma ng Gaga. Napakadaling utuin ng babaeng yan kapag ginamitan mo ng konting iyak tungkol sa nakaraan. Bukas na bukas sa oras na matapos ang kasal sa atin na ang buong kumpanya at maaari na nating itapon ang pamilya niya sa kalsada. Siguraduhin mo lang na handa na ang mga tauhan mo sa simbahan. Pinatay ni Althea ang audio receiver na may dahan-dahang paghinga. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim na pakiramdam ng tagumpay. Ang bawat hakbang ng kanyang mga kaaway ay eksaktong sumusunod sa landas na inihanda niya para sa kanilang sariling pagbagsak. Lumapit si Althea sa malaking salamin ng silid. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang ayusin ang mahabang puting belo sa kanyang ulo. Sa salamin, nakita niya ang kanyang sarili, hindi na ang mahina at madaling sakta na Althea ng nakaraan, kundi isang babaeng handang lumaban para sa kanyang dangal at sa kanyang pamilya. Mula sa sulok ng silid ang kanyang makeup artist na si Clara, na kanina patahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit, ay lumapit ng may kakaibang ngiti. Tumingin si Clara kay Althea sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Napakaganda ninyo ngayon, Ma'am Althea. Mababa ang boses ni Clara. May bakas ng kahulugan na tila hindi para sa simpleng pagpuri. Sigurado po ako ngayong araw na ito, makikita ng lahat ng tao kung sino talaga ang karapat-dapat na manatili sa itaas at kung sino ang dapat na mapunta sa ibaba. Natigilan ng bahagya si Althea sa narinig, ngunit bago pa man siya makapagsalita, umilaw ang kanyang telpono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Cale ang dumating. Nasa posisyon na ang mga pulis sa paligid ng katedral. Ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil at ang peking dokumento ni Maris ay nakarehistro na sa aming system. Mag-ingat ka sa bawat hakbang mo kapag naglakad ka na sa altar. Hinawakan ni Althea ang kanyang telefon nang mahigpit na ramdaman ang mahinang pag-click ng screen habang pinapatay niya ang ilaw nito. Ang oras ng paghihiganti ay nareto na at walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Ang katedral ng Maynila ay napupuno ng mabangong usok ng insenso at ng tunog ng marahang kanta ng choir na umaakyat sa matatayog na arko ng simbahan. Ang bawat upuan ay okupado ng mga pinakasikat na tao sa lipunan ng Maynila, mga politiko, mga malalaking negosyante, at mga mamahayag na handang kumuha ng larawan para sa itinuturing na kasal ng taon. Sa unahang hanay nakaupo si Don Artemio Villarreal. Bagaman mukha siyang mahina at maputla ang kanyang mga mata, ay nananatiling gising at aler,
o binabantayan ng dalawang matatangkad na lalaki na nakasuot ng itim na suit na lihim na inilagay ni Althea sa kanyang tabi. Bumukas ang malalaking pinto ng katedral at ang lahat ng tao ay sabay-sabay na tumayo upang lumingon. Naglakad si Althea si mahabang pulang alpombra. Ang kanyang mukha sa ilalim ng manipis na belo ay walang kahit kaanting emosyon, parang isang estatwa ng yelo na inukit sa pinakamahal na marmol. Walang kaba sa kanyang dibdib, walang pag-aalinlangan sa kanyang bawat hakbang. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dahan-dahang pag-abante patungo sa pagtutuos. Sa dulo ng altar nakatayo si Renzo Castillo. Mukhang napakahusay sa kanyang puting tugsedo, may niti ng isang nagwagi. Sa tabi ng altar nakatayo si Maris bilang maid of honor, hawak ang mga bulaklak habang may mapanuyang niti sa kanyang mga labi na tila sinasabi sa kanyang sarili na, sa wakas, ay nakuha na niya ang lahat ng kayamanan ng mga Villarreal. Habang naglalakad si Althea, nakita niya si Gil Santillan na nakaupo sa gilid ng gitnang pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya nang may malalim at matatag na suporta, isang tahimik na presensya na nagbigay kay Althea ng karagdagang lakas. Nang makarating si Althea sa dulo ng altar, hinawakan ni Renzo ang kanyang kamay, ngunit agad na naramdaman ng lalaki ang lamig ng balat ng dalaga. Ang lamig naman ng mga kamay mo, hanibulong ni Renzo nang may mapaglarong ni Iti. Don't worry, pagkatapos nito, hinding-hindi ka na makakaramdam ng lamig muli. Hindi sumagot si Althea, pinanood lamang ang pare habang sinisimulan ang mga formal na seremonya ng kasal. Nang dumating ang oras para sa pagpapalitan ng mga sumpa at vows, hinarap ng pare ang dalawa. Renzo, tinatanggap mo ba si Althea bilang iyong kabiyak sa harap ng Diyos at ng mga taong nagpapatotoo rito ngayon, tanong ng pare. Opo, padre, buong puso ko siyang tinatanggap. Mabilis at may paninindigang sagot ni Renzo. Tumingin pa sa mga mamamahayag na mabilis na kumuha ng litra. Tuhumarap ang pare kay Althea. Althea, tinatanggap mo ba si Renzo bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman hanggang sa pumanaw? Ang isa sa inyo, huminga ng malalim si Althea. Lumapit siya sa mikropono, inilayo ang kanyang kamay. Mula sa hawak ni Renzo, at tiningnan ang buong bulwagan ng katedral ng may matikas at malamig na anyo. Bago ko sagutin ang tanong na yan, padre, ang boses ni Althea ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, malinaw at walang kahit kaanting takot. Sa tingin ko, ang lahat ng tao rito ngayon ay karapat-dapat na malaman muna ang katotohanan tungkol sa aking fiancé at sa aking matalik na kaibigan. Nagsimulang magkaroon ng mahinang ugong ng bulong-bulungan ang mga bisita. Bahagyang natigilan ang pare. Honey, anong ginagawa mo? Bulong ni Renzo, ang kanyang muka ay nagsimulang mapulo ng pawis sa ilalim ng mga ilaw ng katedral. This is not part of the program. Bumalik ka na sa vows mo, hindi siya pinansin ni Althea. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng senya sa control room sa likod ng simbahan. Sa isang mabilis na pagkakataon, ang malalaking projector screen na nakasabit sa gilid ng altar na dapat ay magpapakita ng kanilang mga larawan bilang magkasintahan ay biglang nagpalit. Ang unang lumitaw ay ang malinaw na video ni Maris habang lihin na nagpapalit ng mga gamot sa puso ni Don Artemio sa silid-aklatan ng mga Villarreal. Kasunod nito ay ang malinaw na audio recording mula sa wiretap kagabi kung saan malinaw na naririnig ang boses ni Renzo at Maris habang pinag-uusapan ang plano sa pagpatay kay Althea sa pamamagitan ng aksidente sa kotse upang makuha ang kumpanya. Hayaan mo muna siyang matulog, Maris. Pagkatapos ng kasal natin, bukas unti-unti nating papalitan ang mga gamot sa puso ng tatay niya para magmuhang natural na atake sa puso ang lahat. Ang boses ni Renzo ay umalingaw, now sa bawat sulok ng simbahan paulit-ulit at napakalinaw. Ang buong katedral ay nabalot ng isang nakabibing katahimikan bago tuluyang sumabog ang malakas na hiyawan at kaguluhan ng mga bisita. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang tumayo, ang mga flash ng kanilang mga kamera ay sunod-sunod na gumagana kinukunan ang bawat reaksyon ng mga tao sa altar. Nabitawan ni Maris ang kanyang pumpun ng mga bulaklak na bumagsak sa sahig nang walang kahit anong tunog.
Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, naging kasing puti ng papel habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Tumayo si Don Artemio mula sa kanyang upuan, hinawakan ng napakahigpit ang kamay ni Althea. Sa kabila ng kanyang panghihina, may ngiti ng matinding pagmamalaki sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang anak. Alam ko ang lahat. Renzo mariing wika ni Don Artemio ang kanyang boses, ay narinig ng mga tao sa unahan. At hinding-hindi ko hahayaang hawakan mo ang aking anak o ang aking kumpanya muli. Sa likurang bahagi ng simbahan, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng madilim na suit ang dahan-dahang tumayo mula sa huling upuan. Pinanood niya ang buong kaguluhan ng may malamig at misteryosong muka bago mabilis na lumabas sa gilid ng pinto nang walang nakapapansin sa gitna ng kaguluhan. Nawala ng kontrol si Renzo. Ang kanyang pangarap na maging hari ng Villarreal Land ay naglaho sa loob ng 1 segundo. Sa tindi ng galit, sumubok siyang sumugot kay Althea upang agawin ang mikropono sa kanyang kamay. Peke ang lahat ng ito, sigaw ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Sinasiraan mo lang ako, Althea. Ginawa mo ito kasamang abogadong yan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang dulo ng belo ni Althea, mabilis na humarang si Cale Santillan sa kanyang tapat. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Cale ang braso ni Renzo at binaligtad ito sa kanyang likod. Pinipigilan siyang makalapit sa dalaga habang ang mga security guard ay mabilis na pinalibutan si Althea at ang kanyang ama upang protektahan sila. Kasabay nito ang malalaking pinto ng katedral ay muling bumukas at ang tunog na mabibigat na yabag ng sapatos ng mga armadong pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa marmol na sahig ng katedral papalapit sa altar kung saan nakatayo ang mga nagkasala. Ang ingay ng bulong-bulungan ng mga tao sa loob ng katedral ng Maynila ay unti-unting napalitan ng tunog na mabibigat na yabag ng sapatos ng mga pulis na mabilis na pinalibutan ng altar. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay tila pag-abante ng kamatayan para sa mga pangarap ni Renzo at Maris. Nang makita ang mga unipormadong lalaki, mabilis na lumingon si Maris sa paligid. Sinubukan niyang dumaan sa maliit na pinto patungo sa sacristy upang takasan ang gulo. Ngunit hinarang siya ng 2 pulis. Iniharap sa kanya ng opisyal ang isang papel na may opisyal na selyo. Maris de la Vega, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong attempted murder at estafa sa pamamagitan ng pamimek ng mga dokumento ng kumpanya, malamig na pahayag ng pulis habang hinahawakan ang kanyang braso. Nawalan ng kontrol si Maris. Ang kanyang magandang muka ay napuno ng takot at galit habang nagsimula siyang sumigaw at ituro si Renzo. Hindi ako ang may kasalanan, sigaw ni Maris. Nanginginig ang kanyang boses sa tindi ng takot. Si Renzo ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Siya ang nagbigay sa akin ng lason. Althea, makinig ka sa akin. Magkaibigan tayo mula bata pa. Itinuring mo akong kapatid. Utang ko sa pamilya mo, ang buhay ko, hinding-hindi ko magagawa ito kung hindi ako pinilit ni Renzo. Tinitigan ni Althea si Maris ng may malamig na mukha. Walang kahit isang bakas ng awa sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan habang nakikita ang katapusan ng kasinungalingan ng kanyang kaibigan. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng lason. Maris, maikli, ngunit mariing sagot ni Althea ang kanyang boses ay narinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. At ang pagiging magkaibigan natin ay matagal lang namatay kasama ng mga peging luha mo. Humarap naman si Renzo kay Althea, dahan-dahang lumalapit habang nakataas ang kanyang mga kamay upang magmukhang kaawa-awa sa harap ng mga kamera ng media na patuloy na kumukuha ng bawat detalye. Althea, please, let's talk about this in private, bulong ni Renzo, nanginginig ang kanyang labi. Isipin mo ang danggal ng pamilya natin, isipin mo ang kasal natin, maaari nating ayusin ang lahat ng ito nang walang nakakalam na iba. Bago pa man makasagot si Althea, lumapit si Cale Santillan. Hawak ang nilagdaang prenuptial agreement at iniharap ito sa abogado ni Renzo na kabado ring lumapit sa altar. Ati Santillan, anong kahulugan nito? Tanong ng abogado ni Renzo habang mabilis na binabasa ang kontrata. Basahin mo ang sugnay sa ilalim ng Section 4 Clause B malamig.
Napaliwanag ni Kael ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Nakasaad doon na sa oras na mapatunayan ng anumang gawaing kriminal panloloko o pagtatangkang pumatay sa aking kliyente o sa kanyang pamilya, ang prenuptial agreement na nilagdaan ni Renzo Castillo ngayong umaga ay otomatiko magpapatupad ng mga parusa. Isinusuko niya ang lahat ng kanyang shares sa Villarreal land, ibinabalik ang lahat ng ari-arian kay Althea, at siya ang magiging solong responsabale sa pagbabayad ng lahat ng utang ng kanyang mga dummy company na nagkakahalaga ng ₱1,000,000. Pinasa ng abogado ni Renzo, ang dokumento lumaki ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat, bago dahan-dahang lumingon kay Renzo at umiling. Wala tayong magagawa, Renzo. Bulong ng abogado. Nilagdaan mo ang sarili mong hatol. Legal at binding ang kontratang ito. Ikaw ang magbabayad sa lahat ng utang ng Castillo Holdings. Ganap ka ng walang ari-arian ngayon. Nang marinig ang mga salitang iyon, tila nawalan ng lakas si Renzo. Dahan-dahan siyang napaluhod sa marmol na sahig ng simbahan. Ang kanyang puting taksido ay nadumihan ng alikabok ng altar habang nakatitig sa sahig ng walang direksyon. Lumapit si Althea sa harap ni Renzo. Sa gitna ng katahimikan ng katedral, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang singsing sa kasal na gawa sa mamahaling brilyante. Tiningnan niya ito sandali bago ihagis ang singsing sa paanan ni Renzo nang walang kahit isang salita. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa marmol ay tila huling hatol sa kanilang relasyon. Ang singsing ay gumulong at huminto sa tabi ng tuhod ni Renzo, isang paalala ng kanyang kabiguan. Sa gitna ng kaguluhan ng telepono ni Renzo na nahulog sa sahig ay umilaw. Isang mensahe mula sa kanyang kapatid ang dumating at nabasa ng gwardiya ni Althea na agad na nagulat sa kanya. Renzo, tingnan mo ang lihim na account. Kailangan nating ilipat ang mga natitirang shares bago nila harangan ng lahat. Kumunot ang no ni Althea. May lihim pa silang plano na hindi niya lubos na nalaman sa kanyang nakaraang buhay. Habang kinakaladkad si Maris palabas ng simbahan ng 2 pulis, nagsimula siyang sumigaw ng parang isang baliw habang ang mga reporter ay mabilis na humahabol sa kanya upang kumuha ng pahayag. Hindi pa ito tapos, Althea, sigaw ni Maris, lumalaki ang kanyang mga mata sa tindi ng galit habang nakatingin kay Althea mula sa malayo. Akala mo ba nanalo ka na dahil sa abogadong yan? Hindi mo alam kung sino talaga ang may hawak ng pinakamalaking porsyento ng mga shares ng kumpanya mo ngayon. Hinding-hindi mo mababawi ang Villarreal land. Ang kanyang mga huling salita ay tila isang babala na umalingaw-ngaw sa buong katedral bago tuluyang isara ng mga pulis ang bakal na pusas sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang tahimik na salas ng mansyon ng mga Villarreal ay napuno ng ingay at sigaw sa hapon ring iyon. Ang pinto ay mabilis na bumukas at pumasok si Doña Ramona Castillo, ang ina ni Renzo na may kasamang 2 katulong. Ang kanyang muka ay puno ng galit at bakas ng mga luhang, nagmula sa takot para sa kanyang anak. Nakatayo si Althea si tabi ng malaking bintana, may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Wala man lang kaba sa kanyang muka habang tinititigan ang inang dating itinuring niyang sariling ina. Nuit na yon ay isa na namang mukha ng kasakiman. Althea, paano mo nagawa ito sa anak ko? Sigaw ni Doña Ramona, lumalapit habang itinuturo ang dalaga. Sinira mo ang pangalan ng Pumali pamilya? Castillo, ginawa mo kaming katawa-tawa sa harap ng buong bansa dahil lang sa isang simpleng maling pagkakaintindihan. Walang puso ka ba? Ibinaba ni Althea ang kanyang tasa sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng salamin ay tila isang malamig na pahiwatig ng kanyang kahandaan sa anumang sagutan. Maling pagkakaintindihan, Doña Ramona, malamig na tanong ni Althea. Ang pagpapalit ba ng gamot ng tatay ko upang patayin siya ay isang maling pagkakaintindihan? Ang pagnanakaw ba ng mahigit 40 milyong piso mula sa kumpanya ko upang ibili ng mamahaling kondominium at alahas para kay Maris? Ay isang simpleng pagkakamali lamang. Ibinigay ni Althea sa matanda ang isang makapal na ulat ng audit mula sa kanyang legal na koponan. Tiningnan ni Doña Ramona ang ulat, ngunit pilit niyang pinaninindigan ang kanyang pagiging victimizer. Ang pera ay mababayara. Althea, galit na sigaw ng matanda.
Pero ang ipakaladkad mong anak ko sa mga pulis sa mismong araw ng kasal ninyo, napakasama ng ugali mo. Walang lalaking magmamahal sa iyo dahil napakatigas ng puso mo. Bahagyang numiti si Althea, isang niting puno ng merienda at walang kaanting sakit. Hindi ko kailangan ng pagmamahal na galing sa isang magnanakaw at mamamatay tao. Doña Ramona, wika ni Althea, bago humarap sa dalawang matatangkad na gwardiya sa gilid ng pinto. Ilabas ninyo ang babaeng ito sa mansyon ko. At kapag muli siyang tumapak sa loob ng bakod ng pamilya Villarreal, magsampa kayo ng kasong trespassing at harassment laban sa kanya. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, sigaw ni Ramona, habang hawak ng mga gwardiya ang kanyang mga braso at dahan-dahan siyang inilalabas ng pinto. Magsisisi ka, Althea. Hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan nang tuluyang maisara ang pinto. Huminga ng malalim si Althea. Mabilis siyang pumunta sa private wing ng Makati Medical Center kung saan inilipat si Don Artemio upang masiguradong ligtas ang kanyang kalusugan. Sa loob no malinis at tahimik na silid ng ospital, nakaupo si Don Artemio sa kanyang tumba-tumba habang nakatitig sa bintana. Nang makita si Althea, ngumiti ang matanda at inabot ang kanyang kamay, lumapit si Althea, yumuko at dahan-dahang kinuha ang kamay ng kanyang ama upang idikit sa kanyang no ang tradisyonal na pagmamano na nagpapakita ng malalim na paggalang. "Pakumusta ang pakiramdam mo?" mahlem na tanong ni Althea. "Mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon, anak," tugon ni Don Artemio, habang hinahaplos ang buhok ni Althea. "I am so proud of you, Althea. Iniligtas mo ang buhay ko at iniligtas mo ang kumpanyang binuo ng pamilya natin. Patawarin mo ako kung naging bulag ako sa kasamaan ni Renzo at Maris nung una. Wala kang kasalanan pa. Ang mahalaga ay, ligtas ka na ngayon, wika ng dalaga, habang nararamdaman ang tunay na init ng pagmamahal ng kanyang pamilya." Pumasok si Kael sa silid habang hawak ang kanyang tablet at ilang mga bagong legal na dokumento. Nang makita ang mag-ama, huminto siya at nagpakita ng magalang na ngiti bago lumapit. "Magandang hapon po, Don Artemio." Althea, bati ni Kael. "Gusto ko lang iulat na opisyal nang tinanggihan ng korte ang petisyon para sa piyansa ni Renzo at Maris. Mananatili sila sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Maraming salamat, Ate Santillan." Sagot ni Don Artemio, "Utang namin sa iyo ang kapayapaan ng aming pamilya ngayon." "Ginagawa ko lang po ang aking tungkulin," sagot ni Kael, ngunit ang kanyang mga mata ay lumipat kay Althea ng may malalim na paghanga sa katatagang ipinakita ng dalaga sa buong araw. Inilabas ni Kael ang isang pira-pirasong papel mula sa kanyang folder at ipinakita ito kay Althea. "May nakuha ang aming investigador mula sa lihim na safety deposit box ni Renzo sa opisina niya." Paliwanag ni Kael. Isang sirang kontrata na may pirma ng isang hindi kilalang foreign corporation, ang Aegis Global Enterprises. Tila bumibili sila ng mga debt certificates ng Villarreal land ng patago sa nakalipas na 3 buwan. Kumunot ang no ni Althea habang tinititigan ang pangalan ng kumpanya. Bago pa man siya makapagsalita, ang kumukurap na pulang ilaw sa ibabaw ng kanyang telepon ay nagsimulang gumalaw kasabay ng isang priority notification mula sa kanyang personal na bangkero. Kinuha ni Althea ang telepon at binasa ang mensahe. "Ma'am Althea, may kasalukuyang sinusubukang maglipat ng 100 milyong piso mula sa inyong offshore sub-account patungo sa Aegis Global Enterprises gamit ang inyong nakaimbak na digital signature." Ang boardroom ng Villarreal Land sa pultahan ng pinakamataas na palapag ng kanilang gusali sa Makati ay napupuno ng ingay na mga galit na boses. Ang mga miyembro ng Board of Directors na pawan mga kilalang negosyante sa bansa ay nagkakatipon-tipon habang pinag-uusapan ang pagbaba ng halaga ng stock ng kumpanya dahil sa iskandalo sa katedral kahapon. Hindi natin pwedeng iasa ang hinaharap ng kumpanyang ito sa isang batang babae na ginawang circus ang kanyang kasal. Sa harap ng media, ang boses ni Director Gutierrez, ang pinakamatandang direktor na kilalang kakampi ni Renzo, ay umalingaw sa buong silid. Kailangan nating hilingin ang kanyang pagbibitiw bilang Chief Executive Officer ngayong araw din. Bumukas ang malalaking pinto ng boardroom. Pumasok si Althea, suot ang isang kagalang-galang na puting tailored suit.
Ang kanyang lakad ay may kasamang matatag na awtoridad at ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng takot o pagod. Sa kanyang tabi ay si Ate Kale Santillan na may hawak na makapal na leather briefcase. Agad na natahimik ang buong silid nang umupo si Althea sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahusay na kahoy, ang upuan ng pangkalahatang pinuno ng kumpanya. Magandang umaga, ladies and gentlemen, panimula ni Althea. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng kapangyarihan. Narinig ko ang iyong huling sinabi, Director Gutierrez. Gusto mo ba talagang pag-usapan natin ang tungkol sa pagbibitiw ngayon? Sumandal si Director Gutierrez sa kanyang upuan, sinusubukang gumamit ng pananakot upang pasunurin ang dalaga. Althea, bata ka pa at masyadong emosyonal, panimula ni Gutierrez nang may mapan maliit na tono. Ang nangyari sa kasal mo ay nagdulot ng malaking pinsala sa imahe ng Villarreal Land. Ang mga mamumuhunan ay natatakot. Kung talagang mahal mo ang kumpanyang binuo ng tatay mo, isusuko mo ang iyong posisyon sa isang mas may karanasan na pinuno. Bahagyang ngumiti si Althea, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Matalino ang iyong mungkahi, Director Gutierrez, wika ni Althea. Ngunit bago ko pag-isipan ang pagbibitiw, bakit hindi muna natin pag-usapan ang lihim na transaksyon na naganap 45 minuto ang nakalipas? Ang pagtatangkang maglipat ng 100 milyong piso mula sa ating reserves patungo sa isang offshore account, nawala ng kulay ang mukha ni Director Gutierrez. Tumingin si Althea kay Kael na agad na naglabas ng mga makakapal na folder at ipinamahagi ito sa bawat miyembro ng board. Ang mga dokumentong hawak ninyo ngayon, ang malalim na boses ni Kael ay bumasag sa kaba sa silid, ay nagpapatunay na si Director Gutierrez kasama sina Director Santos at Reyes ay tumanggap ng milyong-milyong pisong suhol mula sa mga dummy company ni Renzo Castillo. Sila ang pumirma sa mga peking kontrata sa Pampanga na nagdulot ng malaking utang sa kumpanya. Nagsimulang magkaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng boardroom. Ang iba pang mga direktor na walang kinalaman sa anomalya ay nagsimulang magsalita laban kina Gutierrez. Paninirang puri ito, galit na sigaw ni Gutierrez habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Peke ang mga dokumentong yan, subukan mong dalhin ito sa korte, Director Gutierrez. Malamig na hamon ni Althea habang nakatitig ng diretsyo sa matanda. Mayroon kang 2 opsyon ngayong umaga. Una, pipirmahan ninyong 3 ang inyong agarang pagbibitiw at ibebenta ninyo ang inyong mga shares pabalik sa kumpanya sa pinakamababang halaga. O, ikalawa, papapasukin ko ang mga ahente ng National Bureau of Investigation na naghihintay sa labas ng pintong ito upang arestuhin kayo sa kasong estafa at economic sabotage. Natahimik ang buong boardroom. Nalaman ng lahat ng tao sa silid na si Althea ay hindi na ang maawain at madaling manipulahing babae ng nakaraan. Siya ay isang tunay na pinuno na handang protektahan ang kanyang nasasakupan sa pamamagitan ng bakal na kamay. Nang walang nagawa, dahan-dahang kinuha ni Gutierrez at ng 2 pa nitong kasabwat ang kanilang mga pluma at pilit na isinulat ang kanilang mga pirma sa mga papeles ng pagbibitiw bago mabilis na lumabas ng silid ng may matinding kahihiyan. Humarap si Althea sa mga natitirang direktor. Mula ngayong araw, sisimula natin ang muling pag-aayos ng Villarreal Land. Ang lahat ng tiwali ay tatanggalin at ang tiwala ng publiko ay ibabalik natin sa pamamagitan ng katapatan. Mayroon pa bang gustong humamon sa aking pamumuno? Walang sinumang nagsalita. Sa halip, ang mga natitirang direktor ay sabay-sabay na tumayo at nagbigay ng isang taos-pusong palakpakan para sa bagong lakas ng kanilang pinuno. Pagkatapos ng mahabang pagpupulong nang makalabas na ang lahat ng tao, naupo si Althea sa kanyang upuan at isinandal ang kanyang ulo. Ang tindi ng pagod mula sa walang hintong pakikipaglaban sa nakalipas na 2 araw ay pumasok sa kanyang katawan. Dahan-dahang inilagay ni Kale sa tapat ni Althea ang isang maliit na lalagyan ng matatamis na candy at isang baso ng mainit na tubig. Kainin mo ito, malambot ang boses ni Kale habang nakatayo sa kanyang tabi. Napansin kong medyo paos na ang boses mo bago matapos ang pagpupulton kanina. You did an incredible job today, Althea. Tumingin si Althea sa candy bago tumingin kay Kale.
Isang tunay at banayad na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Salamat, Kale. Hindi ko ito magagawa kung wala ka sa tabi ko, bulong ng dalaga. Ngunit habang sinusuri ni Kale ang kanyang laptop para sa pagpapatibay ng paglipat ng mga shares ng mga nagbitiw na direktor, biglang umilaw ang kanyang screen na may pulang babala. Althea, tingnan mo ito? Seryosong wika ni Kale habang itinuturo ang screen. Ang mga shares na isinuko ni Gutierrez ay mabilis na nabili sa pamamagitan ng isang automated block trade. Kanino napunta? Tanong ni Althea habang lumalapit. Napunta to sa Aegis Holdings, sagot ni Kale, at mabilis ning ginamit ang kanyang access upang hanapin ang tunay na may-ari ng kumpanyang yon. Nang lumabas ang pangalan sa screen, napahinto si Kale at napatingin kay Althea ng may matinding pag-aalala. Hindi ito foreign investor, Althea. Ang Aegis Holdings ay nakarehistro sa pangalan ni Julian Varga, ang dating partner ng nanay mo sa negosyo na nawala 15 taon na ang nakalipas pagkatapos niyang magkaroon ng matinding galit sa pamilya ninyo. Natigilan si Althea. Ang lumang kaaway ng kanyang pamilya ay muling nagbabalik sa gitna ng kanyang paghihiganti. Bahagyang bumukas ang pinto ng pribadong elevator sa gilid ng boardroom at ang tunog ng paggalang ng bakal na pinto ay umalingaw-ngaw sa katahimikan habang sila ay naghahandang harapin ang bagong banta. Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay nagdala ng panandaliang kapayapaan sa pusong matagal ng nakikipaglaban. Sa isang tahimik na cafe na gawa sa salamin at kahoy na nakatayo sa ibabaw ng burol, nakaupo si Althea habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa ibabaw ng Bulkang Taal. Malayo ito sa ingay usok at gulo ng Makati. Sa nakaraang 2 linggo pagkatapos ng iskandalo sa kasal, ang kanyang buhay ay naging isang tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa korte at sa kumpanya. Ngunit ngayong hapon, sa tulong ni Kale, nakatagpo siya ng isang maliit na sulok ng mundo kung saan maari siyang huminga ng malalim. Lumapit si Kale mula sa counter, hawak ang 2 tasa ng mainit na kape na naglalabas ng mabangong usok. Inilapag niya ang isa sa tapat ni Althea bago dahan-dahang umupo sa katapat na upuan. Inisip ko na kailangan mo ng lugar na malayo sa mga mamamahayag. Wika ni Kale, ang kanyang boses ay malambot at puno ng pag-aalala. You've been working 20 hours a day, Althea. Kahit ang pinakamatibay na pinuno ay kailangang magpahinga. Tinitigan ni Althea ang tasa ng kape bago inangat ang kanyang tingin sa abogado. Ang mga mata ni Kale ay nananatiling matatag ang uri ng tingin na nagbigay sa kanya ng lakas nung mga oras na pakiramdam niya ay mag-isa siya sa mundo. Salamat, Kale. Mahineng sabi ni Althea, ang kanyang mga labi ay gumawa ng isang bana at tunay na ngiti para sa lahat. Sa mundong puno ng kasinungalingan at pagtataksil, ikaw lang ang tanging katotohanan na maari kong sandalan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kale. Ang kanyang karaniwang malamig na anyo ay napalitan ng isang malalim na emosyon habang pinagmamasdan ang dalaga. Gusto kong malaman mo na hindi ko ginagawa ito dahil lang sa aking tungkulin bilang abogado, pahayag ni Kale. Nung nawala ang aking ama dahil sa panlolo ng kanyang mga kasosyo sa negosyo lab, 5 taon na ang nakalipas. Ang tatay mo lang ang tanging taong tumulong sa amin nang walang hinihiing kapalit. Nangakong magiging mahusay akong abogado upang protektahan ang mga taong tulad ninyo. Tumingin si Althea sa kanang kamay ni Kale at napansin ang isang maliit na bakas ng sugat sa kanyang pulso. Paano mo nakuha ang sugat na yan? Tanong ni Althea nang may pagtataka. Ngumiti ng bahagya si Kale, tila nag-aalinlangan nung una bago sumagot. Nakuha ko yan 3 taon na ang nakalipas. Nung sinimulan kong imbestigahan ng patago ang mga lihim na pasugalan ni Renzo nang magsimula siyang lumapit sa'yo. Gusto kong makahanap ng ebiden siya upang ilayo ka sa kanya noon pa man. Ngunit napakalihim ng kanyang mga galaw. Napatigil si Althea. Ang kanyang dibdib ay napuno ng matinding emosyon. Sa buong panahon na inakala niyang nag-iisa siya, may isang taong lihim na nagbabantay at nagtatanggol sa kanya mula sa malayo ng walang hinihiing kapalit. Pagkatapos uminom ng kape, naglakad ang dalawa sa malawak na hardin sa labas ng cafe. Ang pasilyo ay gawa sa mga lumang bato na pinalilibutan ng mga makukulay na bulaklak.
Habang naglalakad, pinalitan ni Althea ang kanyang tingin sa kagandahan ng paligid at hindi napansin ang isang nakalabas na bato sa daan. Natapilok ang kanyang mataas na sapatos at bahagya siyang nawala ng balanse. Althea, mabilis na sigaw ni Kel. Sa isang mabilis na pagkakataon, pinalibutan ni Kel ng kanyang braso ang bayang ni Althea at inilapit ito sa kanyang dibdib upang pigilan ang kanyang pagkahulog. Ang oras ay tila huminto muli. Ang matinding proximity ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng mabilis na tibok ng puso sa dibdib ni Althea. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Kel at ang mabangong amoy ng kanyang pabango. Tumingin si Althea sa itaas at ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa malalim at mapagkalingang tingin ng abogado. Dahan-dahang itinaas ni Kel ang kanyang bakanteng kamay at inayos ang isang takas na hibla ng buhok sa gilid ng tainga ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa malambot na balat ng pisngi ng dalaga. Hindi mo na kailangang buhatin ang buong mundo. Nang nag-iisa Althea, bulong ni Kel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hayaan mong samahan kita. Hayaan mong ako ang maging proteksyon mo sa bawat laban. Naramdaman ni Althea ang isang banayad at matamis na kilig na matagal na niyang inakalang patay na sa kanyang puso. Tumanggo siya ng dahan-dahan, isinandal ang kanyang balikat sa dibdib ng lalaki at pinagmasdan ang huling liwanag ng araw na nagpapakulay sa kalangitan. Sa sandaling iyon ng katahimikan, walang pinag-uusap ang kaso, walang kumpanya, at walang paghihiganti, tanging ang dalawang pusong dahan-dahang nagtatagpo sa gitna ng paghilom. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag na mag-vibrate ng malakas ang telepono ni Kel sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag mula sa warden ng Makati City Jail. Ati Santian, ang gipit na boses ng warden, ay narinig mula sa kabilang linya. Sinubukan ni Maris de la Vega na saktan ang kanyang sarili sa loob ng kanyang selda. Marami siyang dumi at dugo ngayon, kaya napilitan kaming ilipat siya sa ospital sa ilalim ng kaanting bantay. Kumunot ang noo ni Kel, mabilis na napalitan ng katigasan ang kanyang mukha. Isang bitag ito, wika ni Kel habang tumitingin kay Althea. Sinasadya niya ito upang makalabas ng selda at makatakas kasama ang mga tauhan ni Julian Varga. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay mabilis na umihip sa paligid, nagpagalaw sa mga tuyong dahon sa sahig ng hardin. Habang ang dilim ng gabi ay tuluyang lumamon sa kalangitan, ang silid hukuman ng Makati Regional Trial Court ay napupuno ng matinding tensyon. Ang bawat upuan ay okupado ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang istasyon ng telebisyon, mga kasosyo sa negosyo, at mga taong gustong makakita sa huling hatol sa pinakamalaking iskandalo sa lipunan ng Maynila. Sa mesa ng mga akusado nakaupo sina Renzo at Maris. Si Renzo ay mukhang payat, ng ingitim ang paligid ng mga mata at nawala na ng dating ningning ng kanyang pagiging maayos sa sarili. Si Maris naman ay nakasakay sa isang wheelchair, nakasuot ng damit ng ospital at patuloy na umiiyak ng mahina ang kanyang huling pagsubok na gumamit ng tiyutro na maging biktima upang makaawaan ng hukom. Your Honor, ang abogado ni Maris ay tumayo, ang aking kliyente ay kasalukuyang nagdurusa sa matinding trauma at hindi maayos na pag-iisip dahil sa mga nangyari. Hinihiling namin na ilipat siya sa isang pasilidad sa psychiatry sa halip na sa pambansang kulungan. Bahagyang ngumiti si Kel Santian mula sa kanyang upuan bago dahan-dahang tumayo at humarap sa hukom. Your Honor, ang boses ni Kel ay umalingaw-ngaw nang may ganap na paninindigan. Naghain kami ng opisyal na ulat mula sa 3 independenteng dalubhasa sa psikolohiya na kinuha ng korte. Ang mga pagsusuri ay nagpapatunay na si Maris de la Vega ay ganap na nakakaunawa sa kanyang mga ginagawa at ang kanyang pag-arte bilang may sakit sa pag-iisip ay isang malinaw na pagtatangkang takasan ng batas. Ibinigay ni Kel ang mga medical na ulat sa hukom. Nang marinig ito, ang mga peking luha ni Maris ay agad na natuyo at ang kanyang muka ay napalitan ng isang matalas na tingin ng matinding puot kay Kel at Althea. Nang makitang bumagsak ang depensa ni Maris, nawala na rin ng kontrol si Renzo. Tumayo siya at itinuro si Maris sa harap ng lahat ng tao sa silid. Siya ang may kasalanan ng lahat, Your Honor. Sigaw ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng kaba at kababaan ng pagkatao. Inakit niya ako.
Siya ang nagplano na palitan ang mga gamot ni Don Artemio. Naniwala lang ako sa kanya dahil pilit niya akong tinatakot. Sinungaling ka, Renzo, galit na sigaw ni Maris. Habang tumatayo mula sa kanyang wheelchair, nakakalimutan ang kanyang pagkukunwaring mahina. Ikaw ang nag-utos sa akin na kunin ang pera. Ikaw ang gustong pumatay kay Althea dahil ayaw mo nang maging sunod-sunuran sa kanya. Ang dalawang akusado ay nagsimulang mag-away at magsumbatan sa harap ng korte na nagpakita ng kanilang tunay na mababang pagkatao sa harap ng buong bansa. Pumalo ang malakas na tunog ng martilyo ng hukom sa ibabaw ng wooden block upang ibalik ang kaayusan sa silid. Tumahimik ang lahat utos ng hukom bago tumingin kay Kael. Ati Santian, maaari mo nang ibigay ang iyong pangwakas na argumento. Humarap si Kael sa hukom at sa mga tao sa silid. Ang kanyang tindig ay matigas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Your Honor, panimula ni Kael ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pagnanahaw ng milyong-milyong piso o pagpapalsipikasyon ng mga dokumento ng kumpanya. Ito ay tungkol sa isang masamang pagtataksil sa tiwala ng isang pamilya yang nagbigay sa kanila ng tirahan pagkain at magandang hinaharap. Ang pamilya Villarreal ay nagbukas ng kanilang tahanan para sa kanila. Ngunit ang ibinalik ng mga akusado ay lason at tangkang pagpatay. Ang katarungan ay hindi dapat mag-atubili sa pagbibigay ng nararapat na hatol para sa mga taong walang pagpapahalaga sa buhay ng iba. Naupo si Kyle sa tabi ni Althea. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang kamay ng kanyang ama na nakaupo sa kanyang kabilang tabi habang naghihintay sa huling desisyon. Inayos ng hukom ang kanyang salamin at binasa ang opisyal na hatol. Sa kasong attempted murder at grand fraud, ang korte ay nahahanap na si Maris de la Vega ay gwardiyadong guilty beyond reasonable doubt, idineklara ng hukom. Siya ay hinahatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong ng walang karapatan sa piyansa. Sa kasong malversasyon ng pondo, falsification of public documents at conspiracy, si Renzo Castillo ay hinahatulan ng 30 taong pagkakakulong at utos na ibalik ang lahat ng perang nanakaw sa Villarreal land. Ang buong silid hukuman ay napuno ng mahinang bulong-bulungan ng kasiyahan mula sa mga tao. Napaluhod si Maris sa sahig habang umiiyak ng may tunay na takot na yon. Habang si Renzo ay nakatitig sa bakante habang isinusuot ng mga pulis ang bakal na posas sa kanyang mga kamay. Humarap si Althea kay Don Artemio. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ama, nararamdaman ang matinding kaluwagan sa kanyang dibdib. Tapos napabulong ni Althea habang pumapatak ang isang solong luha ng kaligayahan sa kanyang pisingi. Ligtas na tayo. Tumingin si Althea kay Cale na nakatayo sa kanilang tabi. Ang abogado ay tumango ng may malalim na pagmamalaki at pagmamahal sa kanyang mga mata. Habang kinakaladkad palabas ng silidin, na Renzo at Maris suot ang kanilang mga orange na damit ng bilanggo, lumingon si Maris kay Althea sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at ingit. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Althea. Dahan-dahang tumalikod ang dalaga, ganap na isinasara ang pinto ng kanyang nakaraang sakit. Lumalabas si Althea sa hagdanan ng courthouse kasama sina Don Artemio at Kael. Ang liwanag ng araw ay nagbibigay ng ningning sa kanyang mukha, habang ang mga flash ng kamera ng media ay patuloy na gumagana. Hinarap ni Althea ang mga mikropono ng mga mamamahayag ng may matatag na ngiti. Ngayong araw, ang katarungan ay naipatupad na pahayag ni Althea. Ang Villarreal land ay mananatiling matatag at tapat sa publiko. Ang nakaraan ay tapos na at ang ating bagong simula ay nag-umpisa ngayong araw. Lumipas ang 1 taon. Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay nagdadala ng amoy ng mga sariwang bulaklak at ng lupang basak ng hamog sa umaga. Sa malawak na balkonahe ng bagong gawang bahay ng mga Villarreal nakaupo si Althea sa isang puting armchair habang pinagmamasdan ang tahimik na kagandahan ng bulkang Taal sa ibaba. Ang nagdaang 12 buwan ay naging isang panahon ng malaking pagbabago at paghilom. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ang Villarreal land ay muling nakatayo at naging isa sa mga pinakarespetadong kumpanya sa bansa. Ang lahat ng tiwali ay natanggal at ang tiwala ng publiko ay ganap nang naibalik. Sa ibaba ng balkonahe, sa may hardin, makikita si Don Artemio na masaya nag-aalaga ng kanyang mga orchids.
Ang kanyang kalusugan ay ganap na bumalik pagkatapos mawala ang lason sa kanyang katawan at mapalitan ng tamang pag-aalaga mula sa mga tapat na doktor. Bumukas ang salaming pinto ng balkonahe at pumasok si Kael. Nakasuot siya ng isang simpleng puting linen shirt malayo sa kanyang formal na suit sa korte at may hawak na isang pompon na mga puting lila ang paboritong bulaklak ni Althea. Magandang umaga, Althea. Ang malambot na boses ni Kael ay nagdala ng warmth sa malamig na umaga. Inilapap ni Kael ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa at umupo sa tabi ng dalaga. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang isang bulaklak at inamoy ito ng may banayad ng iti. Nabalitaan ko kay Ate Santos kanina, panimula ni Kael ibinasura ng Korte Suprema ang huling apela ni Renzo. Mananatili sila ni Maris sa loob ng bilangguan para sa buong panahon ng kanilang hatol. Tumango si Althea, ngunit walang galit o matinding emosyon sa kanyang mukha. Ang pangalan ng dalawang taong yon ay hindi na nagdudulot ng kahit kaanting sakit sa kanyang dibdib. Alam mo, Kael, wika ni Althea habang nakatitig sa malawak na lawa nung unang bumalik ang aking alaala. Inakala ko na ang paghihiganti ang tanging bagay na magbibigay sa akin ng kaligayahan. Inakala ko na ang makita silang nabigo ang magpapasaya sa akin. At ngayon, tanong ni Kael pinagmamasdan ang magandang profile ng mukha ng dalaga. Ngayon napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng aking mga kaaway, kundi ang muling pagkuha sa kontrol ng aking sariling buhay, sagot ni Althea tumingin ng diretsyo sa mga mata ng abogado. Pinatawad ko na sila. Hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang paghahawak ng pot ay parang pag-inom ng lason at pag-aabang na ang kabilang tao ang mamatay. I chose to let go of the anger so I could fully live again. Huminga ng malalim si Kael, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding paghanga at pagmamahal. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Althea at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Matagal kitang pinagmasdan mula sa malayo. Althea, bulong ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Noong mga oras na pakiramdam mo ay nag-iisa ka, naroon ako. At ngayong, nahanap mo na ang kapayapaan mo, gusto kong ipangako sa iyo na hindi ka na muling maglalakad ng nag-iisa sa anumang laban ng buhay. Tumingin si Althea sa kanilang mga kamay na magkahawak. Naramdaman niya ang matatag at ligtas na init na matagal na niyang hinahanap, isang uri ng pag-ibig na hindi nakabatay sa mga matatamis na kasinungalingan, kundi sa respeto, katapatan at tunay na pagmamalasakit. I trust you, Kael, mahinang sagot ni Althea at sa unang pagkakataon ng kanyang ngiti ay puno ng ganap na kaligayahan. At handa na akong magsimula muli. Kasama ka. Dahan-dahang isinandal ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Kael. Inilagay ni Kael ang kanyang braso sa likod ng dalaga. Dahan-dahang pinalibutan ito ng kanyang yakap, habang sabay nilang pinagmamasdan ang liwanag ng umaga na nagpapaganda sa kalangitan ng Tagaytay. Mula sa hardin sa ibaba, ang mahinang tunog ng tawa ni Don Artemio habang kausap ang hardiner ay sumabay sa malamig na simoy ng hangin na nagdala ng isang panibagong awit ng pag-asa at pag-ibig sa bahay na yon. Ang kwento ng isang babaeng minsan nang nasaktan, ngunit pilit na bumangon gamit ang sariling lakas at danggal, ay ganap ng nagwakas hindi sa pighati ng nakaraan, kundi sa liwanag ng isang bagong umaga.